Kamusta? Galing ka din ba sa work? Ako galing kasi ako sa work eh. Kamusta naman guys? Welcome to another episode of Echo World. Anyway, backstory. Dami mga nangyari. Christmas shopping, everything, lahat, everything Christmas. Sabihin nyo na gift wrapping, Christmas tree decorating, ano ba? Testing ng mga lulutuin. Trinay namin dati Mami Elsa, so naging sobrang busy, pero tuloy-tuloy lang tayo sa weekly uploads. Yun. So abangan yan guys. So, ngayon, mag-last minute Christmas shopping tayo. Ayan yung gagawin natin ngayon for today's video, so samahan nyo kami. Pero syempre, napambaya tayo. Please muna tayo guys. So bilis lang yan. 3, 2, oh! Yun oh! Talagang mabisa ng pag-i-edit natin guys. Nakaporma na tayo ngayon. Pwede na tayo lumabas ng bahay. Pero kwentuhan muna. Saan nga ba tayo pupunta ngayon? Sinabi ko na ba yun kanina? O kung hindi pa or kung sinabi ko na, basta mag-mall tayo, Shell Harbor. Papasyal namin kayo konti. Ay magagawa sa mall. Di syempre, namimili at saka gumagala. So yun yung gagawin natin guys. Samahan nyo kami. Let's go! Car park guys. Dito na tayo sa mall. Shell Harbor, ano nga ba ito? City Center, something, whatever. Ay, ano yun? Stockland Shell Harbor pala. Dito na tayo, napakabilis lang. Daming tao, daming Christmas shopping. So yun yung gagawin natin dito. Samahan nyo kami. So yun guys, papunta muna tayo sa toy shop para mamili ng gift ni Buding. So mamili tayo kung anong meron dyan. Kita nyo daming tao. Ay, Santa photo set, something. Ito yung unang choice namin, mga ganyan, mga buho ko. Uy, K-pop Demon Hunters. Pwedeng ganyan, pero titingin pa tayo iba. Hanap tayo, baka meron pang iba. Ayan, dami oh. May mga ano din, mga accessories, case, tsaka hairbrush, or ano, dami mga regalo. Sale pa, tingnan mo naman, 850, napakamura guys. Ito na napagpilian namin, feeling namin sa namin Toy Story stuff. Di lang namin sure kung Slinky Dog or yung Woody and Jessie. Pero parang feeling namin Woody and Jessie na. Parang maganda namang gift to kasi magkakaroon ng bagong Toy Story movie. So, wala lang. Para maangas. Pwede yan dalhin sa sinehan. Ito pa pala. Pwede din ganito. Naisip namin pwede din mga damit-damit. Baka mas magustuhan niya. May pakpak po. Angas. Makalipad ganyan guys. 54 guys. Ayan, may mga ano, baby. Bagay. Unicorn. Mama corn. Buding's gift, check na yan guys. $3 lang oh, kung gusto mo maging kamukha ni Andy. So napili na tayo, bayad lang tayo saglit. Angas ba guys? Pwede din. May mga salamin din sila. Mura lang din. Baka masakit sa mata. Plastic din. So yun guys, tapos na natin mabili yung gift. Madami pa tayong hindi nabibili, pero at least nagawa na natin yung isa. Pero hindi na gumagana yung utak natin, nag-loading na ako. So kailangan natin ng kape. Samahan niyo muna kami sa Starbucks Warung. Let's go! Oy! Dito na tayo Starbucks guys. Napakabilis lang natin mag-transition. Kita na lang, bang. Warung. Ito na guys. Wala akong masabi. Ako sa inyo, wala talaga akong joke. Wala akong ma-joke. Ayun, nasa Starbucks tayo guys. Napakabilis. Order lang tayo kape para mawala yung init ng ulo ko. Ako napapanood nyo to, pero sikat yan sa YouTube. Australian vlogger yan, Spanyan. Ito yung zoom ng mukha ko. Bukod sa Starbucks guys, papakita ko lang pala sa inyo. Spanyan's Kebab. Ewan ko kung kilala nyo yan, pero sa YouTube siya yung mga Australian vlogger yun. Siya yung mga nag-review mga pagkain. At saka pumunta siya sa mga hood, sa mga Manila slums, pumunta siya sa Pilipinas. So baka napanood yun na. Tsaka sa jail, yan. Yan, meron siyang kebab shop. So baka try natin, baka hindi, ewan ko. Pero share ko lang muna for now. Pasok muna tayo sa Starbucks. Tara! Alam niyo na to. Mga Pinoy, mga addict sa Starbucks dito. Mga Aussie, ayaw nila dito. Pero okay lang yan, masarap eh. Para sa akin lang naman. Yeah.
Nah, I'll just go the ice white mocha. Grande as well. So yun guys, dumating na agad. Ano lang siya, hindi siya talaga katulad sa... Yung Starbucks sila dito sa ano, ayun pala yung view natin, car park lang. Hindi siya tulad ng Starbucks sa Pilipinas. Sa ano kasi, sa Australia, yan, ganyan lang siya, to go. Tsaka papansin nyo, walang katao-tao. Yan, yun. Sobrang clear ng space. Di tulad ng sa Starbucks sa Pilipinas na ano, na lagi talagang maraming tao dahil nakatambay. Tapos may mga plate. Oh. Ayun, tatry niya na daw yung food. Yun lang, ganyan lang siya. Nakasave lang sa ano, sa paper plate. Ganyan lang. Di tulad sa Pilipinas talagang ano, medyo cafe style talaga. And guys, lapit natin maubos yung kape natin. Pero bago tayo lumabas, try muna natin mag cafe Q&A. Yun. Ayan, question 1. Poop pop-up. Biggest lesson in life. Naniniwala ako kasi na kada taon or at least sa mga seasons ng buhay mo or every phases, nag-iiba-iba yan, di ba? So hindi naman pwedeng isang best thing lang natutunan mo sa buong buhay mo. But for now, sa ngayon, no, sa season ng buhay ko ngayon, feeling ko the best one right now. So, marami, pero ito lang nasa isip ko. Sabi, cut nyo yan. Huwag yung bilangan yung pera ibang tao. More so, the fact na you need to stop thinking, yung mentality na you're in a rat race. You know what I mean? May sarili-sarili tayong race. Sabi nga ng Bini, ang buhay ay di karera. So, yun lang yun. So, wag mong bilangan yung blessings ng iba. Kasi, pagka binibilang mo yung pera ng ibang tao, ibig sabihin, dinadoubt mo din yung blessings ni God. So, may kanya-kanya tayong phase na ikaw naman yung mas malago yung piggy bank or yung iba na una. So, wag kayong mamilang. Kung hindi pa ikaw, baka hindi ka pa talaga, baka hindi mo pa turn. Baka time mo muna para pumalakpak para sa ibang tao. So, ikaw, chill ka lang. Kasi, lalabas din yun. Next question. What's the question you wish more people ask? Wala naman. Sino ba ako para tanungin? Wala. Next. Being a man. It means you eat last. Yun lang yun. No, for real. Yung mga lalaki, mga tunay na lalaki, they always eat last. Because being a man, ibig sabihin, responsable ka. And ano ba yung responsibility for me? Madami namang ways para maging responsibilidad, Like, responsable ka sa paghawak ng pera, responsable ka mag-aral, responsable ka sa craft na ginagawa mo. Kahit basketball lang yan, kung responsable ka, magte-train ka kahit ayaw mo. Mga ganun bagay. But for me, sa phase ng buhay ko ngayon, ang mga tunay na lalaki, feeling ko responsibilidad nila is yung welfare ng ibang tao, which is wife and son or daughter or anak. So, pagka ganun, depende kahit anong trabaho mo, kahit magkano iniipon mo or magkano kinikita mo, dapat last ka talaga. You would eat last. Yung asawa mo, they get whatever they want. Yung anak mo, they should get whatever they want. Well, dapat nabibigay mo lahat ng mga kailangan niya. Basically, to let them do what they want to do. But not too much na wala na silang gustong ibang gawin. You know what I'm saying? Do whatever you want to do. Pero, ikaw yung huling kakain. You have to make sure na yung mga responsibilidad mo is na-check mo na lahat. Bago yung pang-personal mo. So, yung mga nag-addict dyan, wag muna kayo mag-addict. Unahin nyo muna yung responsibilities nyo. Tapos, ikaw naman. What's one thing that you would tell those who drink a lot that they've never heard from anyone before? I'd tell them that an idle mind is the devil's playground. Ano bang nafe-feel mo kapag lasing ka? Hindi ko naman sinasabi na never ako naginom. Malakas ako maginom before, di ba? So, normal naman yun. I feel like sa mga ka-age ko, naging normal siya. Which is not good in a sense na yun nga, parang okay na lang siya or whatever. Pero, of course, naranasan ko na rin yun. Hindi naman tayo hipokrito dito, di ba? Pero, ano bang nafe-feel mo kapag lasing ka? Di ba parang gusto mong gumawa ng kung ano kalokohan na wala namang sense. Or nagwawala ka na wala din namang sense.
So parang blanco talaga yung utak mo. Nauuna lang kumilos yung body mo, but your mind, wala. Blanco lang siya. Wala ka naman talagang naiisip na maganda or kahit masama, just walang kwenta lang. Yun nga, kaya ka nakakaisip ng masama because it's idle. Hindi ka na nag-iisip ng tama. Wala ka naiisip kasi nahinihinder na nung alcohol yung pag-iisip mo. And if your mind is idle, yun, mabilis kang mademonyo. So, ayun, yun lang naman. Hindi naman sa nananakot or anything, but I think that's something na hindi pa masyadong narinig ng mga tao. But yes. So ayun guys, dito tayo sa Bunnings Car Park. Ayun pakita ko sa inyo. Store entry. Bang. Para siyang Home Depot ng US. Pero wala tayo sa US eh. Sa Australia tayo guys. So yon guys, dito na tayo sa Bunnings. Yan yung tsura sa loob. Ano lang to, parang Ace Hardware. Ace Hardware lang to sa Pinas. So yun, tingin-tingin tayo ng mga kung ano-ano lang. Masaya din mag-ikot-ikot dito eh. Magtingin ng mga halaman. At iba pa, baho, amoy fertilizer guys. So yun, titingnan tayo mga tao dito kasi mukha tayong weirdo eh. Na may hawak tayong malaking phone sa mukha natin. Pero okay lang yan, sama silang pakialam sa atin. Yan yung mga halaman no, yun sabi ko. Tsaka mga furniture, mga ganyan-ganyan. Tingin lang. B-roll. Soy arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. So yun guys, tapos na tayo sa Bunnings. Ayun, nakalabas na tayo, gabi na Kanina, maaraw pa ngayon, madilim na. Pakita ko lang sa inyo yung mga binili natin. Ayan meron tayong drill driver kit. Si Mami El siya, sa kanya daw yan. Panglinis. Tray para sa ano ba to? Mga handa sa Pasko. Nag-ready tayo pa konti-konti. Tapos battery, pampalit sa key fob ng sasakyan. Paper towel para sa Pasko din. Tsaka iba pang panlinis. So yon, babalik lang tayo ng trolley. Kasi wala lang, para hindi tayo makalat. Babalik lang natin.